natin ibuhos ng mamamayan ang galit at bumaha sa luneta ng ating indignation. Ipakita na hindi na pwede lang nung magpapatuloy ang tutong klaseng sistema habang ang patuloy na humihirang, patuloy na kumakalamang sikmura ay tayong mga masa. Kaya naman, hinihikayat namin ang pinakamaraming kabataan, ang pinakamaraming mamayang Pilipino na tumindig, tumayo at patuloy na lumaban-laban sa korupsyon. Thank you! Yes po! Si Kabataan Party List. Kasi pag-eleksyon, yung mga presidente natin, kung nagpapalit natin sa 5 kilong bigas, 2 lata ng sardinas at 500 pera. Eh dapat, huwag na tayo magpaano sa mga matatamis sa salita ng mga politiko na to kung ang kapalit nito ay ang paghihirap ng buong Pilipino. Sila lang ang nakikinabang eh. Di ba? Tayo mga Pilipino, boto ng boto. Idol ko to. Eh pag nanalo yan, puta niya na. Hindi ka kilala niyan. Hindi mo nga makita sa opisina eh. Pag pinuntahan mo sa opisina, sabi niya, kumuha ka muna ng appointment. May nagsabi nito, tumakas na daw si Martin Romualdez. Eh talagang tatakas si Martin Romualdez kasi guilty yan eh. Tapos sasabihin pa niya, kailangan dumaan sa due process at masunod ang konstitusyon ng ating bansa sa pag-imbestiga sa mga putang inang kurakot na yan. Eh hindi naman sila sumusunod sa konstitusyon, pati due process pag mahihirap ang nahuli. Tapos sabi niya, bantayan ang kaba ng bayan, doon pala nagdalawa na lang siya. Bantayan ng kaba ng bayan, tapos siya pala. Alam mo kasi, Bantay sa lakay. gaya ng sinabi ni PRRD, kung kurakot at magnanakaw ang speaker, tiyak yan, mauubos ang pera ng Pilipinas, sabi ni PRRD. Kasi yan ang nagbabantay ng national budget eh. Yang speaker. Sila ang nag-aano niyan. Kaya tingnan nyo nangyari sa atin ngayon. Nakita nyo naman siguro yung pinos na pera na napakarami. Pinakita sa tuwadcom ng mga kurakot. Pera natin yun, sir. Pera natin lahat yun. Oo, pera natin yun lahat. Kaya karapatan natin mga Pilipino na hanapin, itanong kung saan napunta. Ito ang panawagan ng mga Pilipino, Mr. President. Pilipino na ang humihiling ng hustisya na wala nang dapat litisin sa Quetzalcoatl pati si Martin Romualdez kasi totoo na sila ang kumain ng budget ng blood control project dito sa ating bansa. Sabi nila, iimbestigahan. Eh anong klaseng investigasyon pa bang kailangan natin, Mr. Nas? Ano bang klaseng investigasyon ang kailangan natin? Hindi pa ba sapat na sinabi na ng family Diskaya kung sino ang mga sangkot at kumain? Hindi pa ba sapat na minensyona ni Congressman Toby si Zaldico? At may admission na dapat. Oo. Lipay sa lunita. May bitay na dapat kasi dyan ilagay sa silya elektrika. Pag hindi ito inagapan ng Pangulo ng Pilipinas, ay mangyayari din ang nangyari sa Nepal. Pati yung asawa ng Prime Minister nila nasunog sa bahay nila. At pati yung Prime Minister nila hinulog nila sa kanal. Ganon ang mangyayari sa BBM pag hindi mo ipinakulong ang sarili mo at ang mga kampon mo. Ganon ang mangyayari sa iyo. Tignan mo yung nangyari sa asawa ng Prime Minister. Prime Minister rin mismo nasunog sa loob ng bahay nila. Yung Prime Minister mismo binugbog ng mga tao. Yung mga kapulisan pinahubad ng uniform. Ganon ang mangyayari sa mga Pilipino dito sa ating bansa. Pati dito pinamulong ang mga buhaya na yan. Sobra na itong kainan na ito. Kasabot ko yung asawa niya dyan eh. Kaya Yes, of course. Kasabot. Hindi lang ang asawa niya ang kasabot. kontraktor din yan. Pati ang mga kontraktor, pati ang mga congressman. Sangkot yan silang lahat dyan sa pagnanakaw na yan. Imbestiga. Wala na. Sir, nabalibutaan mo ba na si BBM nung tumakbo noong 2022 eh may nagbigay din ng mga kontraktor sa kanya, parang campaign fund. Ano sasabi mo ron? Maraming nagbigay sa kanya siguro, no? Marami. Siguro kaya nagbigay yung mga kontraktor na yun kasi pag siya naupo, ibabalik sa kanya. Papawiin nila. Triple ang nabawi ng mga kontraktor Mukhang triple, sobra-sobra ang nakuha ninyo. Alam nyo kasi mga kababayan nating mga Pilipino, ito yung inihingi ko sa mga Pilipino. Huwag na lang tayo matapang sa comment section, dapat lumabas tayo. No? Gayahin natin ang Indonesia, pati Nepal. Yan ang totoong mga warriors people. Pag tayo mga Pilipino, sa comment lang tayo, keyword people lang tawag sa atin, keyword warriors lang matatawag sa atin. No? Tama? Tama. Keyboard warrior. Oo, keyboard warriors lang tayo, hindi people warriors. Gaya ng mga Indonesia at Nepal. Kaya dapat kasi lusubin na natin itong mga bahay ng congressman. Tila hinahamon niya ang mga Pilipino Hinahamon nila ang mga Pilipino na tila ba daw hindi magagaya sa Indonesia at sa Nepal ang Pilipinas. Paano hindi magagaya
ang namumuno sa atin dito, puro kurakot. Walang hindi kayang pasukin. Nung dating ang panahon ni Ferdinand Marcos Jr., Malacanang napasok ng taong bayan. Yang mga tiraan pa kayo ng congressman lang. No? Security guard lang naman ang nandiyan. Ang pinagkaiba lang kasi nung una, nung panahon ni Ferdinand Marcos at panahon ngayon ni Marcos Jr., tila yung ibang Pilipino ay naduduwag at hindi sila lumalabas sa kanilang mga bahay. Hindi gaya ng mga Pilipino nung una ay wala silang takot basta't katuwiran nila. Oo. Sa atin itong hinahanap natin sa atin itong pinaglalaban natin Matatanda na kasi yung matatapang noon Kaya, Matatanda na sila ngayon. Pero yung iba nasa gilid pa rin. kaya Oo. suporta na lang sila. Susuporta na lang sila. Ayan ang dapat. Hindi ba nahihiya yung mga kabataan dyan na iba? So masdan natin kung gaano kadami yung inihandang kapulisan, guys. So ganito kadami yung inihandang mga pulis dito sa People's Monument sa may White Plain. Dami, no? Yan kadami. Yan, ganyan kadami, guys. So wala na yung mga mga nagrarally ay wala na rito. Yun, nagpapalakbakan sila, guys. At tagumpay dahil naging mapayapa yung paglisan ng mga rallyista dito sa People's Monument, EDSA. So yan, ang sabi nga ng mga mga nag-rally ay panimula. Ito yung kanilang simula at may mga susunod pa. Aaraw-arawin daw po nila ito, guys. So aaraw-arawin din natin silang sasamahan. Ayan. Lightroom niya sa likod Sa Davao na 5 million daw. Meron po silang spot record at meron silang spot record doon sa kanila at yun ang tignan ninyo. Meron silang record kung saan napunta ang 55 billion na hinahanap ng House of Representatives. Ngayon, ang hinahanap ng taong bayan, yung 3.320 trillion na budget ng 2025 para sana sa project ng flood control, yan ang hinahanap kung saan napunta yung 6.320 trillion na 2025 national budget kung saan napunta yan. Yan ay para sana sa flood control project, ngunit ang nakinabang lamang ay hindi ang taong mamamayan ng mga Pilipino, kung hindi ang mga kontraktor, congressman at si Salvico ang nakinabang sa pondong niya na napakalaking pera. Ano pong question, sir? 51 billion lang pala yung kay Pulong Duterte. So yung 51 billion na yan, meron silang spot record na nakalagay lahat ang picture at details kung magkano